So mga bagay na pwede mong gawin upang mabalisa sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Oo mga kamamay, pwedeng mangyari to. Yung tipong palagi kang sasagi sa isipan niya, yung tipong lagi kanyang hahanapin, yung tipong sa umaga kapag hindi ka nag-chat, talagang masama ang kanyang lasa. Kaya ngayon sa video na to, yun ang ating pag-uusapan kasi marami pong mga kababaihan ngayon ang kumakaharap sa ganitong klase ng problema. Kung dati silang naghahabol, kung dati sila lang palagi ay naghahabol ng validation, kung dati sila lang palagi ang chat ng chat, laging una nagpaparamdam, laging tawag ng tawag, kaso hindi raw nila makuha yung atensyon ng lalaki kapag kaganon. Kaya nagtatanong sila kung paano ba mababaliktad ang sitwasyon na tipong lalaki naman ang mababalisa ng pag-iisip pagdating sa kanila. Well, your wish is my command. Pag-usapan natin to, pero bago po natin to simulan, bago po natin to pagtalakayan, isa lang palagi ang aking hinihiling mga kamamay. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba kasi malaki po yung maitutulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na pwede mong gawin upang mabalisa sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki? So number 1, iwasan mo lang na palagi kang nagpaparamdam sa kanya. Yes mga kamamay, bilang isang babae, hindi nyo naman papel to eh. Hindi nyo palagi na kailangang unahin yung lalaki na okay na i-chat, natawagan ka agad. Hindi naman required yun eh. Ang nangyayari kasi sa inyo, masama ang inyong lasa pag hindi nyo siya na i-message. Masama ang inyong lasa pag hindi nila kayo naaalala. Ang nangyayari mga kamamay, nasasanay na kayo at nasasanay na rin yung lalaki na ganyan ang inyong sitwasyon at ang inyong setup. Kung kaya't nagiging komportable na lang ang isang lalaki sa inyo, na tipong pag hindi siya nagparamdam, ikaw yung nandyan at ikaw yung naghahanap. Kaya please, ang goal natin dito kayo yung maisip, mabalisa ng pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. Kaya iwasan nyo ang palaging unang magparamdam sa kanya. Bawasan nyo ang oras sa kanya para sa ganon, sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam, siya naman ang magkaroon ng takot sa kanyang sarili at magtanong na bakit hindi ka na nagpaparamdam. Bakit ano nang nagawa niya kung bakit mo ginagawa to sa kanya. At sa ganyang paraan mga kamamay, ewan ko lang kung hindi siya mabalisa ng pag-iisip sa iyo. Okay? So next, iwasan mo rin ang madalas na pag-message at pag-chat sa kanya. Ito mga kamamaya, ang hirap kasi sa inyo, ang dalas nyong mag-update, ang dalas nyong tumawag, ang dalas nyong magparamdam. Akala nyo nakakatuwa to pagdating sa lalaki? Nakakasawa po yan. Yung tipong ikaw na lang ng ikaw ang laman ng kanyang inbox, bakit hindi nyo muna subukang magpa-miss, magpahabol, magpahanap? Diyan mo rin makikita mga kamamay, sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam o sa mga panahon na hindi ka ganong kadalas nagme-message, diyan mo malalaman kung talagang mahalaga ka pagdating sa isang lalaki. Okay? At sa paraang madalas ka namang mag-message, diyan mo rin malalaman. Okay? Na nababawasan na pala ang interes sa'yo ng isang lalaki. Bakit? Dati nung una, okay, masaya pa yung lalaki na mag-reply ng mahaba sa'yo dahil nga interesado pa siya sa'yo nun eh. Dahil nga marami pa siyang gustong malaman sa'yo. Pero ngayon, matagal na kayo sa relasyon. Ang dalas mo pang magparamdam, malamang sa malamang, mananawa yan. Yung mga mahaba mong message, mapapansin mo, parang isang sentence na lang o isang word na lang ang reply, which is nakakasama ng loob. Ang dami mong tanong, tapos siya naman, okay lang, tapos magtatanong ng bakit. 'Di ba? Ang sakit isipin na parang hindi na siya interesado sa usapan, hindi na siya interesado sa mga katanungan mo, o hindi na siya interesado sa iyo. Kaya please, para bumalik ang interes ng isang lalaki at isip-isipin ka niya, kailangan bawasan mo at limitahan mo ang palaging pagpaparamdam. Hindi sa lahat ng pagkakataon hinahanap-hanap ng lalaki ang message mo. Lalo na kung madalas ka nga nagpaparamdam. Saka lang mangyayari na hahanapin ng isang lalaki ang message mo kapag napapansin niya na parang naglalaylo ka. Na tipong parang mas nagiging busy ka sa kung ano mang ginagawa mo sa buhay mo.
magtatanong na lang, mag-iisip ang isang lalaki na, kaya hindi nagpaparamdam tong babae na to. Anong ginagawa nito? Baka mamaya, kung ano-ano na, may message ko kaya. Then, syempre, ang reply mo, pakonti-konti lang. Then, sabihin mo, babe, medyo busy lang ako ngayon. May ginagawa lang ako. Siguro mamaya kita may message. Okay, so ganun. Para sa ganun ng isang lalaki, maintriga. Anong dahilan? Bakit masyado kang busy? Okay? Anong dahilan? Bakit hindi ka ganun kasipag magparamdam? Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na totally, wag mo siyang replyan. Replyan mo siya, sagutin mo rin siya, pero yung tipong wag ka lang sosobra. Okay, nandun pa rin yung attention mo. Nagre-reply ka pa rin, wag lang susobra. Yung tipong oras-oras ka nagpaparamdam, yung tipong wala lang nga kayong topic pero pinapahaba mo lang, so wag ganon. Iwasan mo na maglaan ng maraming oras, ng maraming chat, ng message sa kanya, para sa ganon, hanap-hanapin ka niya. Okay? So next, huwag na huwag kang titigil ng pag-aayos at pagpapaganda. Kung kaya mong magpa-sexy, mas okay, okay? So basta huwag kayong titigil na mag-ayos, magpaganda, kasi araw-araw napakataas ng kompetisyon. Kung sino-sinong nakikita ng lalaki, kung sino-sinong nakakausap, okay, nakakasama ng lalaki, kaya talagang mataas ang kompetisyon. Baka mamaya may mag-steal, baka mamaya may makita siya, may makausap siya na magbabago ng lahat. Baka mamaya magkaroon siya ng ibang interes sa ibang babae. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na palagi kayong isipin ng isang lalaki at hindi kayo mawala sa kanilang puso, huwag kayong titigil ng pag-aayos. Huwag kayong titigil na magpaganda. Kamamay, hindi naman ako maganda eh. Kamamay, hindi naman ako yung iniisip mong kagandahan, tango ang ilong ko. Oo nga mga kamamay, ganyan ka na nga tapos titigil ka pa ng pag-aayos? Magpapabaya ka pa sa sarili mo? Ano na lang mangyayari? Tandaan nyo mga kamamay, kaya naging kayo is may nakita yung lalaki sa'yo na wala sa iba. Kung pango ka, malay mo, yung ilong mo bagay sa itsura mo. Hindi lahat ng pango ay pangit. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Hindi lahat ng maganda ang labi is maganda. May binabagayan yan. Basta kayo ay huwag kayong titigil ng pag-aayos, pagpapaganda, at sigurado ako, diyan kayo mas lalong hahanapin ng lalaki dahil inaalagaan nyo sarili nyo eh. Inaayos nyo ang inyong sarili eh. Nagpapasexy kayo eh. Yung iba dyan, given na ang ganda. Kaso hindi naman nila ini-enhance. Hindi naman nila inaalagaan. Yung iba nga, masasabi natin na ay maganda na sana. Kaso, hindi lang hindi lang masyadong nagsusuklay palagi eh. Yung buhok, sabog-sabog. Ang dami ng mga dry hair. 'Di ba? Pero kung ikaw yung babaeng nag-aayos, nag-aalaga palagi ng sarili, nagwo-workout, nag-exercise, mas dadaigin mo pa rin pagdating sa karisma at sarili mong ganda, yung literal na magaganda dyan. Kaya mga kamamay, mas makakatulong kung mag-aayos, magpapaganda, magpapasexy upang sa ganon, lagi kang isipin at kabalisahan ng isang lalaki palagi. Kaya please, huwag kayong titigil. Mga girls, dapat built-in na po ito sa inyo. Mag-ayos, magpaganda kahit ano pang itsura mo. Okay, maliwanag tayo dyan ha. So next, makakatulong din ang pang-aakit mo sa kanya kahit paminsan-minsan. Yes mga girls, may asawa na kayo, jowa nyo yan, hindi masama na sa inyo manggaling ang pang-aakit paminsan-minsan. Okay? So mga girls, bilang isang babae, hindi masama ito. Kasi baka mamaya, sa hindi nyo pang-aakit sa kanya, may gumawang iba sa kanya. Yun ang hindi natin kakayanin. Yun ang ayaw kong mangyari. Baka kasi mamaya, masira ang inyong relasyon dahil sa mga bagay na hindi nyo na ibibigay sa kanya. Yung tipong na-miss niya na makasama ka. Na-miss niya yung labing-labing nyo. Tapos, syempre, may period ka. May red alert ka ngayon. So, hindi po pwede. So, kapag nawala yung red alert mo or something na available ka na this time, bakit hindi naman ikaw yung mga labit sa kanya? Bakit hindi naman ikaw yung mang-akit sa kanya? Di ba? Para sa ganun, yung init hindi mawala kasi baka mamaya hanapin niya sa iba. Sa mga panahon na okay ka, available ka naman, tapos hindi naman niya alam. Di ba? Ikaw na yung mag-initiate, mag-first move na, babe. Manliligo na ako pagdating mamaya. Okay? So, baka naman. So, walang masama. Walang masama na sa'yo unang manggaling yung pang-aakit na ganyan para ang isang lalaki hindi na maghanap sa iba. Makakatulong yan para lagi kang kabalisahan,
lagi kang isipin ng isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. Okay? Walang masama yan. Hahanap-hanapin niya sa iyo, lagi niyang tatimingan sa iyo, yung mga bagay na ganyan. Kaya hindi masama na akitin siya paminsan-minsan. Okay? And last, huwag mong hayaan na palagi kanyang sinasaktan imbes lumayo ka. Ang goal natin mga kamamay ay lagi kang isipin, mabalisan ng pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Paano naman kung madalas na ang away? Kung paano naman kung madalas ka na niyang pinapahiya, hindi ka na niya nire-respeto? Huwag mong ipilit ang sarili mo kapag ganyan. Hindi na nga niya makita ang halaga mo Bakit hindi ka muna mag-skip ng inyong relasyon? Bakit hindi ka muna umalis, lumayo, mag-no contact rule? Kung hindi mo na maramdaman ang inyong pagmamahalan, hindi mo na maramdaman ang kanyang atensyon, baka kasi mamaya ikaw na yung problema. Baka kasi mamaya masyado nang busy ang lalaki sa kanyang buhay at dadagdag ka pa. So, bakit hindi ka muna umalis? Tingnan natin kung hahanapin ka niya. Tingnan natin kung may value ka pa. Kung talagang mahal ka niya, at sa mga nangyayari sa kanya, sa dami niyang problema, nadadamay ka, at hindi niya kaya magpaliwanag ng maayos sa iyo, bakit hindi ka muna umalis? Bawasan mo muna ang kanyang isipin, bawasan mo muna ang kanyang problema sa pamamagitan ng pag-alis mo na sa inyong relasyon. Kung nafe-feel mo rin naman na lagi ka nang sinasaktan, pinapahiya, sinisigawan, minumura, mag-skip ka muna. Pag ikaw ay umalis, hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, diyan niya makikita ang halaga mo, diyan kanya hahanapin. At diyan siya muling magsusore sa iyo at muli siyang mababalisa sa attention mo. Kaya mga kamamay kung madalas nang sinasaktan, minumura, pinagkasalitaan ng masakit, lumayo ka muna. Diyan makikita ng isang lalaki ang halaga mo at diyan kanya mas irerespeto at mamahalin. Kapag nakita niya na yung taong nagmamahal sa kanya is lumalayo at handang mang-iwan kapag hindi na siya napapahalagahan. So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo upang sa ganun mabalisa ang isang lalaki ng pag-iisip sa iyo. For more videos and love advice, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.